Motorcycle ang isa sa talaga naman pong pangunahing transportasyon dito sa Pilipinas. Ito din naman talaga guys ang isa sa talaga namang napakasulit pong gamitin. And dito sa Pilipinas, napakadami mo naman talaga pong mapagpipili ang mga motor. Iba't ibang motorcycle brand na nga po ang pwede mong pagpilian dito sa Pilipinas na available. And syempre guys, alam naman natin na ang ating mga kababayan kapag pipili sila ng isang pang-service na motorcycle, talagang i-consider nga po nila dyan yung kalidad ng makina, magandang specs, merong mga features, and syempre guys, meron nga pong matipid na gas consumption dahil alam naman natin guys na dito sa Pilipinas talaga naman pong napaka-traffic dito. Bukod nga dyan guys, isa pa nga po sa kinukonsider ng ating mga kababayan para nga po makapili ng kanilang motorcycle yung forma nga po nito. Kaya nga dito sa video na to guys is pag-uusapan nga po natin ang isa sa talaga naman pong napakasulit na motorcycle na available na nga po dito sa Pilipinas. Yes po, pwede mo na siyang mabili. Meron nga po siyang gas consumption na talaga namang napakatipid, may kalidad at matibay na makina, specs na napakasulit, and syempre guys, maporma nga po na physical appearance na talaga naman pong sasabay din talaga sa uso na itsura. Well, yan ang sama-sama nating aalamin. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pasubscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa underbone na ito. Ang tinutukoy ko nga guys is walang iba kundi si Suzuki Smash 115 Fi. Kitang kita talaga guys sa bagong Smash ni Suzuki na talaga naman pong napakaangas nga ng pagbabago nito. Napakadaming mga bago nga po sa kanyang pairings, medyo maangas nga po ang kanyang pormahan na medyo hawig nga rin po ito sa isang motorcycle ni Suzuki na shooter 115cc. Kung titignan mo nga guys ang motorcycle na ito, kitang kita nga po na meron nga siyang magandang tindigan, may maangas na pormahan, more on aggressive looking, and syempre guys na kahit nga po nasa underbone category po ang kanyang postura, meron po rin siya na aerodynamics design. Samahan mo pa po sa magagandang materials na ginamit sa kanya, lalo na nga po sa kanyang mga pairings. Very sharp nga po ang itsura nito and meron nga po siyang slim body shape, lalo na nga po sa tail part. Syempre makikita mo din po sa bagong Suzuki Smash 115 ni Suzuki na nakaalinsunod pa rin po ang kanyang DNA sa unang variant nga po nito, yung kanya nga pong version 1 na nasa 110cc nga po. Kitang kita pa rin po yung postura at yung kanyang itsura. Ganon din po yung kanya nga pong version 2, yung nasa 115 category na nga po ang kanyang engine displacement. Makikitaan mo din po na may pagkakahawig pa rin ang bagong version nga po ng Smash 115 ni Suzuki na kahit nga po ito upgraded na and maraming nagbago sa kanyang itsura, makikita mo pa rin ang pagka-DNA nito simula sa simula. Kilala nga po ang brand na Suzuki guys na meron talagang mga kalidad na motorcycle na nilalabas, yung tipong talaga naman pong pinapakita ng Suzuki na talagang the best nga po bawat motorcycle na nilalabas nila, kahit nga po ito is nasa engine displacement lamang na maliliit. Hindi lang sila guys nagpo-focus sa mga malalaki nilang engine displacement na mga motor. Kahit nga po small engine displacement lang ang motor na ilalabas nila, talaga pinapakita po ni Suzuki na the best at may kalidad ang kanilang mga gawa. Dito sa Pilipinas guys, madami naman po talaga sa ating mga kababayan ang nag-aabang na ilabas na nga po ni Suzuki ang Suzuki Smash 115 Fi dito sa Pilipinas, dahil sa alam naman natin guys na ang ating lugar ay napaka-traffic din po talaga. Kaya din po isa sa nakakapagpalakas nga po ng gas consumption ang traffic situation. And syempre guys, alam naman natin na kapag naka-fuel injected na ang isang motorcycle, makakaasa tayong meron itong matipid na gas consumption. Kaya nga po itong Suzuki Smash 115 Fi ni Suzuki is talaga namang inaabangan na
nailabas na dito, pero ito nga guys is finally na andito na sa Pilipinas at available na nga po sa atin. Kahit nga po malaki ang mga pagbabago ng bagong Smash 115 Fi ni Suzuki, ito nga guys is abot kaya lamang din po ang kanyang presyo, kumbaga pang masa pa rin kahit nga po sa marami din ang nagbago sa kanya. At dahil sa available na nga po ang Smash 115 Fi ni Suzuki dito sa Pilipinas, ano nga ba ang dapat nating abangan sa kanya? Gaano nga ba ito kasulit at kung magkano nga ba ang kanyang presyo? Yan nga po ang ating pag-uusapan. Atin nga pong alamin ang engine specs ng Smash 115 Fi nga po ni Suzuki. Ito nga guys is meron nga pong 113 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke, naka single cylinder, naka single overhead cam with 2 valves. And pagdating nga po guys sa kanyang fuel system, yes po, siya nga po is naka fuel injected na, kaya makakaasa nga po tayo na meron siyang matipid na gas consumption. Alam nyo ba guys na ang kanyang gas consumption is kumukonsumo ng 68 to 70 km per liter. Depende pa po yan sa road condition. Pero guys, can you imagine that? Yung 68 km per liter guys, napakatipid na po niyan na gas consumption para sa isang underbone. Meron nga po siyang sukat na 51mm by 55.4mm sa kanyang bore and stroke. At pagdating naman po sa sukat ng kanyang compression ratio, meron nga po itong sukat na 9.4:1. Pagdating naman po sa kanyang fuel tank capacity, meron nga po itong fuel tank capacity na 3.7 liters and meron nga po siyang wet weight guys na bigat na 94 kg. At pagdating naman po guys sa kanya naman pong transmission, meron nga po itong smooth na 4-speed transmission. Pagdating nga guys sa kanyang mga ilaw, ito nga po is naka halogen type pa rin. Ito nga po ang isa sa nakita kong downside sa kanya. Mas maganda sana kung ginawa na nga pong LED kahit yung kanyang headlight man lamang. Ganun pa rin guys, siya po is naka halogen type pa rin at ang kanya nga pong panel gauge is naka analog gauge pa rin. Same pa rin po sa dati. Ngayon guys, pag-usapan naman po natin ang kanyang mga dimension. Pagdating nga po sa kanyang seat height, meron nga po itong sukat na 745mm. Friendly nga po ang kanyang height na pwede din po talaga sa mga lady rider natin at talagang sukat na sukat nga po ang height na ito para sa mga Pinoy. Pagdating naman po sa kanyang ground clearance, meron nga po itong sukat na 145mm and ang kanya nga pong wheelbase is may sukat nga po na 1220mm. Ngayon guys, dumako naman tayo sa sukat ng kanyang mga gulong. Sa unahan nga po, meron nga po itong sukat na 70 by 90 by 17 at sa likuran naman is may sukat nga po na 80 by 90 by 17. Pagdating nga guys sa kanyang braking system, naka disc brake nga po ang unahan nito and naka drum brake po ang braking system nito. Doon nga po sa naka mugs type, pero doon nga po sa spokes wheel version, siya nga po is naka same drum brake ang kanyang braking system. Ngayon guys, pag-usapan naman po natin ang kanyang mga suspension. Sa unahan nga po, naka ordinary telescopic fork nga po ang kanyang suspension and meron naman po siyang dual shock absorber naman ang kanyang suspension sa likuran. Pagdating nga guys sa kanyang electric system, siya nga po is electric push start and meron nga po siya guys na emergency kick start. Ngayon guys, dumako naman po tayo sa kanyang power performance. Pag-usapan nga po natin ang kanyang maximum power and ang kanyang maximum torque. Pagdating nga guys sa kanyang maximum power, meron nga po itong 9.3 HP at 7,500 RPM and meron naman siyang maximum torque na 9.10 Newton meter of torque at 6,500 RPM. At para nga po sa power performance na yan guys, makikita talaga na hindi ka talaga mabibitin para sa isang simpang simulang motorcycle. Talaga nga pong sulit na sulit ang performance na yan para sa beginner bike. Sulit na sulit at hindi ka mabibitin, lalo na nga po sa kanyang maximum torque na meron nga pong 9.10 Newton meter of torque at 6,500 RPM na talagang ibibigay po nito ang hatak na hahanapin mo. At dahil sa available na nga po ang new Suzuki Smash 115 fuel injected ni Suzuki dito sa Pilipinas, pag-usapan naman po natin ang kanyang presyo. Talaga bang sulit ito at hindi ba talaga tumaas ang kanyang presyo para sa isang 115cc na motorcycle? Pagdating nga po sa mugs type na variant guys, nagkakahalaga nga po ang kanyang presyo sa halagang 71,400 pesos. Yun po yung kanyang presyo doon sa mugs type. Pagdating naman po sa spokes wheel variant, ang kanya naman presyo is nagkakahalaga ng 66,400 pesos. Kaya makikita talaga guys na ang bagong Suzuki Smash 115 na naka fuel injected na po is abot kaya pa rin po ang kanyang presyo. Para nga po sa presyo na 71,400 pesos guys sa mugs type, talagang sulit na sulit ito. Samahan mo pa sa kanyang braking system na naka disc brake po sa unahan. Kaya kung naghahanap ka ng motor na meron nga pong matipid na gas consumption tapos meron aggressive looking na talaga namang formang hindi din talaga magpapahuli, I recommend this bike guys para sa inyo. Dahil isa sa talaga namang napaka sulit po na motorcycle ito na available na dito sa Pilipinas na pwede nyo nang mabili. Meron nga pong bodyworks na talaga naman pong napakasulit kahit nga po sa kalit-litang detalye ay napakapulido po ng pagkakagawa. Samahan mo pa sa aggressive looking and aerodynamics design. Sulit na sulit po talaga ang underbone motorcycle na ito, ang Suzuki Smash 115 Fi. Guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman napahingin ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta
sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo na din i-share para din malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat po. Ichi boy. Thank you.